ng karagdagang inspectors ang Department of Labor para masuyod ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Kaugnay yan ng ulat na ang libo-libong dayuhang nagtatrabaho sa POGO nakakalusot daw sa pagbabayad ng buwis. Live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP. Kara, hindi nga raw makaturungan ayon sa Department of Finance na napakaraming mga Pilipinong manggagawa ang kinakaltasan ng income tax return habang libo-libong mga foreigners na karamihan ay mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa POGO industry ang hindi umano nagbabayad ng tamang buwis na ayon sa calculation ng DOF ay aabot sa 22 billion pesos kada taon. 22 billion pesos. Yan daw ang halaga ng income tax na hindi nakokolekta ng gobyerno ng Pilipinas kada taon mula sa mga foreign nationals o banyaga na nagtatrabaho sa mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO dito sa Pilipinas. At matapos ang pagkokolekta ng data ng binuong Interagency Task Force kasama ang Department of Labor and Employment, Bureau of Immigration at PAGCOR, napag-alamang merong mahigit 76,000 ang nagtatrabaho sa POGO sa Pilipinas. Mahigit 82% sa bilang na ito, mga foreigner. Pinakamarami ang mga Chinese na aabot sa mahigit 56,000 ang bilang. That's what we want to find out. Who these foreign nationals are and what they've been doing and if they've been working where they provided with AEP. Sa pahayag na inilabas ng Department of Finance, nakatanggap daw ng ulat ng BIR na ang mga Chinese nationals na nagkatrabaho sa POGO sa Pilipinas ay kumikita umano ng 10,000 yuan o katumbas ng nasa 78,000 pesos kada buwan. When you work here, you must file your tax return. That's a mechanism. That's the same as mechanism for everybody. Humiling na ang DOLE ng 5,000 karagdagang labor law compliance inspectors para masuyod nila ang lahat ng mga economic zones at POGO venues sa bansa. Kasi pupuntahan namin lahat yung CESA, PESA, SBMA, lahat ng mga economic zones, pupuntahan namin at titignan namin na talaga yung mga nagtatrabaho dyan ay duly provided with AEP. Napagkasunduan din sa interagency meeting na dapat gawing requirement na sa lahat ng banyaga ang pagkakaroon ng TIN o Tax Identification Number mula sa BIR bago mabigyan ng Alien Employment Permit. At Kara, ayon sa Department of Labor and Employment ay iminumungkahi rin nila na maging isa na lang o sila na lang ang mag-i-issue ng Alien Employment Permit sa lahat ng mga foreigners na nais magtrabaho dito sa Pilipinas at hindi na kung sino-sino pang mga ahensya ang nagbibigay din ng permit na ito. Kara? Okay, JP. Pag Pilipino kang manggagawa, karaniwan ang nangyayari, yung mismong kumpanya mo, yun na yung nagkakaltas, di ba? Yung income tax mo, di ba, tinatanggal na tinatanggal na binabawasan na yung sweldo mo para mag-zero-zero ka na pagdating doon sa pagbabayad ng income tax. May iba naman na merong quarterly nagbabayad ng income tax. Paano ba ang sistema kapag ikaw ay isang dayuhang manggagawa? Well, dapat Kara pareho rin. Kung ang kumpanya pwedeng pwedeng sila na magbawas para sa kanilang mga empleyado o kaya pwede rin naman yung empleyado na mismo ang magbabayad. May mga kumpanya rin naman na ganyan. Pero lumalabas nga sa ginawang investigasyon ng interagency ng Department of Finance ng DOLE, itong mga POGO companies na ito ay hindi nga di umano nagbabayad ng tamang buwis na ayon nga sa kanila umaabot na sa 22 billion pesos kada taon yung hindi nakokolekta sa mga yan. So ito yung mga sistemang nais nilang klaruhin kasi actually medyo may mga bagay na hindi pa malinaw sa iba't ibang ahensya sa ngayon. Kaya yan ay kanilang patuloy pa ring mga pinaplansya, Kara. Okay, JP. Hindi lang naman mga dayuhang Chinese ang nagtatrabaho dito sa Pilipinas. May iba pa namang mga dayuhan na galing sa ibang bansa, hindi Chinese, na nagtatrabaho rin dito. Tangi bang yung mga Chinese foreign workers lamang yung hindi nagbabayad ng buwis o meron din silang nakikitang problema kahit sa iba pang mga industriya involving other foreign workers?
Hindi naman sinabi Kara ng interagency na tanging mga Chinese workers lamang ang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Okay. Pero sila ang pinakamarami doon sa porsyento ng mga nagtatrabaho sa Pogo industry, which is more than 80+% ng natuklasan nilang foreign workers na nagtatrabaho sa Pogo industry ay Chinese nga. At ang Pogo industry nga, ang specifically industry na sinasabi ng Department of Finance at ng interagency na di umano ay hindi nga nakakapagsumite at hindi nga nakokolektahan ng tamang income tax return at hindi rin malinaw kung may mga TIN number ba o may mga TIN ba in the first place itong mga empleyadong ito. Okay, JP, na-identify na naman siguro nila kung anong mga kumpanya under the offshore gaming operations, yung hindi nagbabayad ng buwis. Can't the government compel these companies to pay yung mga buwis na hindi nila nabayaran? At, or kung hindi, ay hindi na sila pwedeng mag-operate dito sa Pilipinas. Hindi ba pwedeng ganyan ang gawin? Pwede, Kara. In fact, sabi ni Secretary Bello, kung sila ay talagang lumabag wala silang kaukulang alien employment permit, talagang lumabag sila sa mga hindi pagbabayad ng tamang buwis. Una, sa buwis, pwede silang, itong mga kumpanyang ito na by the way, Kara, ay identified na, ay pwedeng dapat pagmultahin ng mga kaukulang surcharges, yung mga pag ikaw ay late sa pagbabayad ng buwis, kagaya ng kahit sinong Pilipino, gagawin dapat yon, no? Kung gaano kalaking penalty. At kung ikaw ay manggagawan at talagang ikaw ay walang kaukulang alien employment permit, pwede kang ma-deport, sabi ng DOLE. No? So hindi na nga rin daw papayag ang DOLE, Kara, na parang ang nangyayari daw kasi mukhang ang Bureau of Immigration kasi, Kara, ay nakakapag-issue rin ng tinatawag na special work permit. At di umano, itong mga manggagawang ito na foreign nationals, pinare-renew lang taon-taon yung kanilang SWP. So ang gusto nga na, Kara, alien employment permit na sa DOLE lang manggagaling ang ibibigay na lang. So yan ay mga tatalakayin pa, Kara. Sana nga talagang matupad yan para naman patas doon sa ating mga Pilipinong manggagawa. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.